bilang OFW, ngayong bare months ang pinakamahirap. Alam mo kung bakit? Maririnig namin bilang OFW yung mga iba't ibang patugtog patungkol sa Pasko. Kumusta mo yung kapatid mo, yung tita mo, yung lola-lola mo, yung magulang mo na nasa abroad? Dahil sa mga gantong panahon, ngayong bare months na to, hindi sila makauwi dahil kailangan nila magtrabaho, kailangan nila magsakripisyo para sa inyo, para sa'yo, lalo ngayong magpapasko. Hindi yung kakamustahin nyo sila para lang manghingi ng aginaldo. Pero hindi mo nagagawang kamustahin, kinakamusta nyo lang kapag magtatapos na yung buwan eh. Iparamdam nyo na mahalaga sila, na kahit malayo sila, parang katabi nyo lang sila araw-araw. Ipamukha nyo sa kanila na pinapalagay yung sakripisyo nila. Na nangungulila sila ngayong mga panahon na to, na malayo sila, para lang merong mabigay sa'yo, magkaroon ka ng sapatos, magkaroon ka ng magandang damit, makapag-aral ka sa magandang paaralan, magkaroon ka ng magandang kinabukasan, hindi ka tumira sa bahay na tumutulo pag umuulan, o naiinitan tuwing summer dahil meron kang air condition na nagagamit sa panahon na to. Yun yung mga sakripisyong ginagawa nila, nabigyan nyo ng pahalaga. Isipin nyo kung gaano kahirap yun. Gusto nila makasama nila kayo, oras-oras, mayakap nila kayo, makita nila kayo sa paglaki, makasama nila kayo sa pagkain, pero hindi. Nagsakripisyo sila sa ibang bansa. Yung iba nawawala na ng ganang kumain dahil sa kalungkutan. Naghihintay lang sila ng tawag nyo, message nyo, kamusta, at hindi panghingi lang ng mga ayuda. Isipin nyo yung mga mahal nyo sa buhay na malayo sa inyo. Sila yung nagbibigay ng halaga sa inyo na hindi nyo nakikita kasi malayo sila. Sabay sumasama pa loob nyo dahil malayo sila. Bigyan dapat sila ng importansya dahil nagsasakripisyo sila. So paano naman yung mga panahon na mga malungkot sila? Isipin nyo yung pagsisikap nila at yung kalungkutan na nararamdaman nila lalo ngayong bare month. Real talk natin yan. Kamustahin nyo sila. Bigyan nyo sila ng importansya. Kasi hindi nyo nararamdaman yung nararamdaman nila sa abroad. Nagsasakripisyo sila dun para mabigyan kung anong meron ka. Hindi yung pa-Starbucks ka lang. Papapuy-pupay ka lang. Isipin mo naman kung kumain na sila. O baka yung kinakain nila, yung niluto pa nila nung makalawa para lang maubos nila, inulit-ulit nila. Shoutout sa mga may kamag-anak sa ibang bansa.